Mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Sabado at first Saturday of the year 2026. At ang pag-uusapan natin mga kaparokya ay patungkol sa ilang naganap nga po sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It Showtime at ang It Bulaga. Pero bago natin talakayin ang mga ilang nangyari sa dalawang pananghaliang programa at bago natin umpisahan ang online viewership na naganap para sa dalawang pananghaliang programa, ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin nang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, history ang naganap para po sa Itbulaga sapagkat ito po ang kauna-unahang pagsabak ng mga Daklones sa iconic segment ng Itbulaga na Bulagaan or Bulagaan University 2026. Kanina rin po ang kauna-unahang pagsabak din po ni Ian Red sa Bulagaan University 2026 with Daklones. So, makasaysayan to para kina Ian Red at sa Daklones sapagkat mapapasama na po sila sa history ng It Bulaga. At sa pagkakalam po natin ay first year anniversary nga po ni Ian Red sa It Bulaga bilang host ng nasabing longest running noontime show. At kanina mga kaparokya ay sinelebrate ni Ruel Carino, ang clone ni Matt Monroe, ang kaniyang ika-15 taong kaarawan. So 15 years old na po si Ruel Carino at first time na mag-celebrate live in It Bulaga ang nasabing clone nga po ni Matt Monroe. So, happy birthday kay Ruel Carino. Samantala sa It Showtime, ang performer po nila sa kanilang opening ay walang iba kundi ang American Idol Grand Champion na si Soprionio or Soprionio. Hindi po natin alam kung ano po ang ipilyido nito. At of course, mga kaparokya ay late na naman pong dumating sa Laro-Laro Pick si Vice Ganday. So mapunta tayo mga kaparokya sa highest na viewership na naabot ng dalawang noontime show. So ulitin natin mga kaparokya, every Saturday edition ay special po ito para sa dalawang pananghaliang programa. So dito ang It Showtime ay may highest na views na naabot na 84,000 at ang It Bulaga po ay 120,000 views. So dito may kita po natin mga kaparokya na naabot naman po ng It Bulaga ang target or average views nito na 110,000 samantalang kabaligtaran naman po sa It Showtime sapagkat hindi po nito naabot ang target or average views na 100,000. So dito mga kaparokya ay talagang tinambakan ng It Bulaga pagdating sa highest na viewership ang It Showtime ng 36,000 viewers. At pansin nyo ba mga kaparokya na limited pa lang yung mga ads na lumalabas sa dalawang pananghali ang programa. Kanina nga po, binilang po natin ang ads na lumabas sa It Showtime ay 11 ads lamang po. Samantalang ang It Bulaga ay merong 5 ads. Sa isang segment lamang po yun mga kaparokya. Hindi na po natin binilang sapagkat palipat-lipat po ang TV channel na pinapanood niya po ng nanay ko. But of course, dahil nga nagbagong taon, dahilan kung bakit limited ang advertisement na lumalabas sa dalawang pananghaliang programa. So again, mga kaparokya, 84,000 lamang po ang naabot ng It Showtime, samantalang ang It Bulaga ay 120,000 viewers. So magawi tayo mga parokya sa pa-premium ibinigay ng dalawang noontime show. So para po sa It Showtime, sila po ay may total prizes given na 190,000 pesos. Sa 190,000 pesos na binahagi ng It Showtime, 50,000 dito
ay para sa laro pick na may pot money na 150,000 pesos. Of course, sa elimination round, meron po silang 20,000 at sa uh, jackpot round ay 30,000 pesos dahil mas pinili po ng naglaro po sa jackpot round ang lipat kesa sa pot na again may pot money nga po na 150. Samantalang sa TNT Duet ay 140,000 pesos. Sa 140,000 mga kaparokya, 40,000 ang natanggap po ng dalawang winner ng tawag ng Tangalan Duet at 20,000 naman po sa tatlong non-winner with a total of 190,000 pesos. So, ulitin ko po mga parokya, 50,000 para po sa laro-laro pick at 140,000 naman po sa tawag ng Tanghalan Duet. Samantalang sa Eat Burger naman po mga parokya, sila po ay may 140,000 prizes given for today's episode. Of course, 60,000 dyan para po sa Sugod Bahay dahil nakapag-uwi nga po ng 40,000 ang winner ng Sugod Bahay. Pagdating sa Gimme 5, sila po ay may 70,000 pesos dahil 20,000 lamang po ang naiuwi ng naglaro nga po sa jackpot round ng Gimme 5. And of course, sa Ducklons Open, 10,000 lamang po naiuwi ng tanging nanalo sa Ducklons Open. So ulitin po natin, 190,000 na prizes given para po sa Showtime, 140,000 naman po sa Eat Bulaga. So ngayon ay naungusan pagdating sa pamimigay ng papremyo ng Eat Showtime ang Eat Bulaga. Pero pag pinagsama po natin ang pinamahagi nilang papremyo, ang dalawang noontime show po mga kaparokya ay nakapamahagi for today's episode ng total of 330,000 pesos. So, yan po ang update natin para sa dalawang pananghaliang programa at again, happy birthday kay Ruel Carreño and of course mga kaparokya kay Vong Navarro. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa Eat Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 1:19 PM ang Showtime po ay may kasalukuyang segment na laro pick. Ito po ay ang jackpot round ng nasabing segment. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito, makikita po natin na ang Eat Showtime po ay may 1,800 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 2,900 live viewers. So again, sa oras na 1:19 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 1,800 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 2,900 live viewers. So bali, i-convert na po natin yan into 2,000 para po sa Eat Showtime, 3,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 1,100 viewers ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkad. So mapunta tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang Eat Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.7 million subscribers at sa Eat Bulaga under TV5 YouTube channel na may 2.69 million subscribers. So sa oras na 1:20 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 18,000 viewers under GMA Network. Samantalang ang Eat Bulaga under na po yan sa TV5, sila po ay may 12,000 viewers. So ulitin natin, sa oras na 1:20 PM ang Eat Showtime under GMA Network YouTube channel, sila po ay may 18,000 viewers at para naman po sa Eat Bulaga under sa TV5 YouTube channel, sila po ay may 12,000 viewers. So dito makikita po natin ang pagitan ng dalawang TV Network YouTube channel ay 6,000 views. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may
2.75 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.74 million subscribers. So sa oras na 1:21 PM ang It's Showtime, sila po ay may 76,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 112,000 viewers. So again, sa oras na 1:21 PM ang It's Showtime, sila po ay mayroong 76,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 112,000 viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime, sila po ay may 96,000 total views at sa Eat Bulaga ay 127,000 total views. Sa Facebook Live 2,000 para po sa It's Showtime, 3,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 18,000 po para po sa GMA Network, 12,000 naman po sa TV5. So meaning ay talo po ang TV5 pagdating sa online viewership against sa GMA Network. At sa main YouTube channel, 76,000 sa It's Showtime, 112,000 naman po sa Eat Bulaga. So again, 96,000 total views ang nakuha ng It's Showtime ngayong araw po ng Sabado. At ang Eat Bulaga naman po ay 127,000 total views. So dito ay lamang ng 31,000 views ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkad. So meaning ay wagi po at tambak po ang inabot ng It's Showtime sa Eat Bulaga pagdating sa online viewership ngayong araw po ng Saturday. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:24 PM. Magpapaalam na po ako sa inyo. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.